Ah. Today's title is Who is My Master? Ang pamagat ng mensahe ngayon ay Sino ang aking Panginoon? Introduction. Panimula, Why do we believe Christ? bakit tayo naniniwala kay Kristo? Not other religion, but why do we confess that Jesus is the Christ? Hindi sa ibang relihiyon, kundi bakit natin ikinukumpisal si Jesus ang Kristo? And what is the difference between religion and the gospel? Ano ba ang kaibahan ng relihiyon at ng gospel? Religion is the thing that the mankind, after separated from God, inside of fear, they made religion. At ang relihiyon na ito ay pagkatapos na napahiwalay ng tao sa Diyos ay ginawa ito ng tao dahil sila ay natatakot. So at the background of religion, you have to know that it began from the fear inside of their heart. Ang nasa likod ng relihiyon na ito, ginawa ito nila dahil sa takot na ito na nasa kanilang mga puso. Why so many people fall into religion? Bakit maraming nahulog sa mga relihiyon? Because of the fear in their life. Dahil ito sa takot sa kanilang mga buhay. And this religion is made by mankind who were separate from God. Ang relihiyon na ito ay ginawa ng sangkatauhan pagkatapos na mapahiwalay sa Diyos. And that is why what they emphasize is their how do they behave. At ito ang ibinibigyan nila ng diin kung paano sila kumilos ng tama. And religion is mankind going toward God. Ang relihiyon ay ang sangkatauhan ay nais pumaroon sa Diyos. Nowadays, many religions, they say religion is all the same. At sa panahon ngayon ay marami ang nagsasabi na ang relihiyon ay pare-pareho lamang. So you can believe your religion, I will believe my religion. Maniniwala ka sa relihiyon mo at ako ay maniniwala sa aking relihiyon. We say this movement, ecumenical movement. At sinasabi natin dito sa kilusang ito ay ang ang ecumenical. And it is arising in whole world right now. At ngayon ay patuloy itong dumadami sa buong mundo. And these people say that why Christians all say that only they have the salvation in Christ. Bakit maraming mga Kristiyano ang nagsasabi na meron silang natatanging kaligtasan sa pamagitan ni Kristo? We are all the same. We are one. Dahil tayo ay pare-pareho, tayo ay iisa. So this is the mountain. Ito ang bundok. There is God here. At nasa tuktok nito ay ang Diyos. The place where they go is the same goal they have. At ang nais nila ay pareho ng nais na ito. And all religion have their own ways toward God. At lahat ng relihiyon ay pare-pareho sila ng daan, ito ay papunta sa Diyos. So if you believe in Christian, you go through Christian. Kung ikaw ay Kristiyano, maniniwala ka sa papuntang Kristiyano. Muslim, okay, Muslim. Kung ikaw ay ang Muslim naman, ganun din patungo sa Muslim, sa Islam. Catholic, okay. At ganun din sa Catholic. Buddhist, okay. Ganun din sa mga Budista. Hindu, okay. Ganun din sa mga Hinduismo. All religion is okay. Lahat ng mga relihiyon ay ayos na. This is the ideology that nowadays all religions are insisting. At ang mga ideolohiya na ito, lahat ito ay nangyayari ngayon. That is why let's respect each other.
Kaya sinasabi nila na kailangan nating igalang ang bawat isa. It seems like very good. Kung titingnan natin ay napakabuti nito. And it seems like Christianity is bad. At parang ang Kristyanismo ay masama. But you must know, if I go out to the field, I really feel that, really all religion is the same. Ako ay lalabas sa field, ay makikita ko na ang lahat ng mga relihiyon ay pare-pareho lang. All of them does not know the way. Ngunit lahat sila ay hindi nila alam kung ano ang tamang daan. All of them are going toward the destruction and perishment. Ang lahat ng ito ay papunta sa pagkasira at sa kasalanan. Because they don't know the way, that is why they emphasize how we behave. Dahil hindi nila alam kung ano ang tamang daan, binibigyan nila ng diin kung paano mabuhay ng mabuti at maayos. No one tells the way but telling that you have to do it. Walang nagsasabi ng daan, ngunit ang sinasabi ay kailangan mong gawin ito. But if we want to know what is gospel, Kung aalamin natin kung ano ang gospel, first we must know what kind of state that we are now in after we are separated from God. kailangan muna nating alamin kung anong kalagayan meron tayo pagkatapos nating mapahiwalay sa Diyos. We must know that we cannot receive salvation by our own self. Kailangan nating malaman na hindi tayo makakatanggap ng tunay na kaligtasan sa pamagitan ng ating sarili. So I have explained about this until last week. At ito ay ibinigyan ko ng paliwanag simula nung nakaraang linggo. All the mankind who was born after Adam and Eve, At lahat ng sangkatauhan na nabuhay pagkatapos ni na Adan at Eva, they cannot escape out of the death, judgment, and hell. hindi sila makakaligtas sa kamatayan, sa paghuhukom at sa impyerno. And this is the eternal problem that came to mankind. At ito ang ang problema ng buhay na walang hanggan na dumating sa sangkatauhan. That is why this problem does not finish in my generation, but it goes down to all generations. Ang problemang ito ay hindi natatapos sa akin, kundi ito ay patuloy hanggang sa aking mga susunod na henerasyon. It is not because we have committed sin and we became sinner. Hindi ito dahil gumawa ako ng kasalanan at ako'y naging makasalanan. All people born as a sinner and everyone is separated from God and they commit sin for themselves. Ang lahat ay ipinanganak na makasalanan at mula nung ang tao ay nagkasala, ang lahat ay meron ng kasalanan. Religions are only saying about the actual sins that we are committing. Ang relihiyon ay sinasabi na ang nagagawa mo lang na kasalanan. The gospel is not telling about that. Ang gospel ay hindi ito ang binibigyan ng diin. All people are born with the original sin. Ang lahat ay ipinanganak na merong orihinal na kasalanan. They born as a sinner. That is why they are committing actual sins while they are living for themselves. Sila ay ipinanganak na makasalanan, kaya sila ay gumagawa ng kasalanan habang sila ay nabubuhay pa para sa kanilang mga sarili. They say lies for me. Sila ay nagsasabi ng mga kasinungalingan para sa akin. They fight with others for my self-confidence. Sila ay nakikipag-away sa iba para sa aking confidensya. Husband and wife fight each other for themselves. At sila ay nag-aaway-away para sa kanilang mga sarili. Life problems are continuously taking place in our life. Life problems are taking place in our life. Ang problema na ito ay siyang gumagawa sa ating mga buhay ngayon.
That is what we are saying, the Genesis chapter 3 problems. Ito ang sinasabi natin na nagmumula ito sa Genesis 3 na mga problema. Nothing can save us from these Genesis chapter 3 problems. Walang makakapagligtas sa atin sa problemang ito ng Genesis 3. We have to acknowledge our state of this destruction. Kailangan nating kilalanin ito na ang ating kalagayan ay patungo sa pagkasira. That is why gospel is God came to us. Kaya ang gospel na ito, ang ibig sabihin ay ang Diyos ang lumapit sa atin. God's religion is we are going toward God. Ang relihiyon ay ang tao ang pumupunta patungo sa Diyos. But the gospel is telling that it is impossible. Ngunit sinasabi sa ebanghelyo na ito ay napaka-imposible. Gospel is God came to us. Ang gospel, ang ibig sabihin nito, ang Diyos ay pumunta sa atin. If religion has begun from fear, Kung ang relihiyon ay nagsimula sa pagkatakot, gospel began from God's love. ang gospel naman ay nagsimula sa pagmamahal ng Diyos. God still loved us who were sinner. Tayo ay mahal pa rin ng Diyos kahit tayo ay makasalanan. That is why God gave us is Christ. Kaya ang Diyos ay binigyan niya tayo ng Kristo. That is why gospel is not emphasizing how we behave. At ang gospel ay hindi binibigyang diin kung paano tayo mabuhay ng maayos at mabuti. How we try hard to meet God. Kung paano tayo magsipag at magtiyaga para makabalik tayo sa Diyos. That is religion. Ito ay relihiyon. But how God saved us is gospel. Ang gospel naman ay kung paano tayo iniligtas ng Diyos. That is why gospel is not emphasizing behavior, but it is emphasizing salvation. At ang gospel ay hindi binibigyang diin ang paano mabuhay ng mabuti, kundi binibigyang diin kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan. Christ came to us to save us. Ang Kristo ay pumunta sa atin para tayo ay iligtas. And gospel is emphasizing life. At ang gospel ay binibigyang diin ang buhay. God came to us and died for us and resurrected to give us the eternal life. Ang gospel ay nagsasabi na si Kristo ay pumunta sa atin upang tayo ay hindi mamatay at hindi tayo mapunta sa impyerno, kundi tayo ay mabigyan ng buhay. That is why we say gospel is life. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi natin na ang gospel o ebanghelyo ay ang buhay. You have to know the difference between religion and gospel. Kailangan ninyong malaman kung ano ang pagkakaiba ng gospel at ng relihiyon. You are not coming to the church because your parents are in the church. Hindi ka pumupunta sa simbahan dahil ang iyong mga magulang ay nasa simbahan. You are not coming to the church because your friends are in the church. Hindi ka pupunta sa simbahan dahil ang iyong mga kaibigan ay nasa simbahan. But you are coming to the church because the only way God has given us is Christ. Pumupunta ka sa simbahan dahil ito ang natatanging daan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo. That is why you are coming to the church. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ay pupunta sa simbahan. Body. Katawan. God has opened the way of salvation to me. Ang Diyos ay binuksan niya ang daan ng kaligtasan para sa akin. To my family. Para sa aking pamilya. To my country, my nation. Para sa aking bansa. But still there are people who are not believing in Jesus Christ. Ngunit marami pa ring tao ang hindi naniniwala na si Jesus ang Kristo. Let me draw. Ako ay maglalarawan. This is your heart. Ito ang ating puso. People who don't believe in God. Ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos. They live as they desire. Naniniwala sila sa sarili nilang kagustuhan. But actually their spiritual state is Satan is ruling over. Ngunit ang katotohanan nito, ang namumuno sa kanila ay si Satanas.
They live kindly, but they live against God. Sila ay namumuhay ng may kabaitan, ngunit sila ay namumuhay na malayo sa Diyos. They did many great things, but it is against God. Gumagawa sila ng mabubuti at mga gandang bagay, ngunit ito ay laban sa Diyos. People think they has done many good things. Iniisip ng mga tao na gumawa sila ng napakaraming mga bagay. Those who don't believe in God, they don't know that their master is Satan. Ngunit ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi nila alam na ang kanilang Panginoon ay si Satanas. And that is why they don't know that they are living for Satan. At ito ang dahilan kung bakit hindi nila alam na sila ay namumuhay para kay Satanas. In Bible, it says 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. At sinasabi sa Biblia sa ikalawang Korinto, Chapter 10, verse 4 to 5. 10 mula 4 hanggang 5. Satan makes the stronghold inside of you. Si Satanas ay gumagawa ng malakas sa inyo, humahawak ng malakas sa loob ninyo. It's a fortress inside of you. Ito ay malaking bantayan sa loob ninyo. And what is this fortress? At ano itong malaking bantayan na ito? In verse 5, it says arguments. At sinasabi sa ikalima, ito ay ang mga Every lofty opinion mga opinyon, and the knowledge ang kaalaman, and all the thoughts we have. at ang lahat ng mga ating kaisipan. It becomes the fortress. At ito ay nagiging matatag na bantayan sa atin. Satan is completely playing the role of master in their life. At si Satanas ay patuloy na nagiging Panginoon ng kanilang buhay. There are also like shamans in Korea. At meron ding mga manghuhula o mga mangkukulam dito sa Korea. They don't know their master is Satan. Hindi nila alam na ang kanilang Panginoon ay si Satanas. And they think that they are doing good things for people. At iniisip nila na sila ay gumagawa ng mabubuting bagay para sa mga tao. Telling the people's future. At sinasabi nila kung ano ang magiging kinabukasan ng mga tao. But in the Bible it says it is working for Satan. Ngunit sinasabi sa Biblia na sila ay gumagawa para kay Satanas. That is why in their life, family, in their country, there are a lot of problems that is arising that you cannot understand. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang lahat ay ang kanilang mga pamilya, ang kanilang buhay at ang kanilang bansa ay maraming mga problema ang dumarating na hindi nila kayang maintindihan. And Satan is keep on making much stronger fortress in your life. At ito ang dahilan kung bakit si Satanas ay gumagawa ng mas marami pang mga matatag na bantayan sa kanilang mga buhay. Never come out from here. At hindi sila makawala mula rito. And what is the result? At ano ang resulta? They live like a hell and they go to hell. Sila ay namumuhay na parang nasa impyerno at sila ay pupunta sa impyerno. Because their master is Satan. Dahil ang kanilang Panginoon ay si Satanas. Second, Ikalawa. another heart. At merong ikalawang puso. There are Ibang people who accepted Jesus Christ. May mga tao na tumanggap kay Jesus bilang Kristo. They has been set free from sin and Satan and separation from problems. At sila ay nakawala na mula sa kasalanan, sa pagkahiwalay sa Diyos at sa kapangyarihan ni Satanas. They are completely set free right now. At sila ay tunay na nakalaya na mula rito. In Romans chapter 8, verse 2, it says, Sa aklat ng Roma 8:2. For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of sin and death. At sinasabi dito, sa pamagitan ng kautusan ng Espiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikiisa natin kay Jesucristo, pinalaya na ako mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. God has given us the freedom from here. Binigyan tayo ng kalayaan mula rito. But still,
Satan tries to make you deceive. Ngunit patuloy na si Satanas ay nililinlang ang tao. God gave you freedom, Binigyan ka ng Diyos ng kalayaan. but Satan says it is self-indulgence. Ngunit sinasabi ni Satanas na ito ay pagpapakasaya lamang sa sarili. That is why still people live for themselves. Kaya ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay patuloy na namumuhay ng naayon pa rin sa kanilang sarili. I am the master of my life. Ako ang Panginoon ng aking sarili, ng aking buhay. Still we have this Genesis chapter 3 imprints, roots, and nature. At ang problema ng Genesis 3 ay meron pa ding nakaimprinta, nakaugat, at ito pa rin ay likas na nasa akin. And Christ is under you. At ang Kristo na tinanggap ko ay nasa ilalim ko pa rin. And these people, they use the name of Christ for themselves. At ginagamit nila ang pangalan ni Kristo para lamang sa kanilang pansariling nais. They are very stubborn. At sila ay napakatigas ang mga ulo. They don't want to come down from this place. At ayaw nilang bumaba sa kanilang mga lugar. That is Genesis chapter 3 nature. Ito ang likas ng Genesis 3. You will be like God. Ikaw ay magiging parang Diyos. Still accepted Jesus Christ by the grace of God, they still don't want to come down from this place. Tinanggap na nila si Jesus bilang Kristo ng kanilang buhay, ngunit ayaw pa rin nilang bumaba sa lugar kung nasaan sila. God has set you free from this Satan, but you go on that place. Pinalaya ka na mula dito sa kapangyarihan ni Satanas, ngunit patuloy kang bumabalik pa rin sa lugar na iyon. There is the characteristic of these people. Ito ang pagkakakilanlan ng mga taong ito. They always worry. Lagi silang nag-aalala. Even though God is with them, they always worry about their Kahit life. nasa kanila na ang Diyos, lagi pa rin silang nag-aalala. They don't believe God, but they believe their experience. Hindi sila naniniwala sa Diyos, ngunit naniniwala sila sa kanilang mga karanasan. And they don't believe God, but they believe their own knowledge. Hindi sila naniniwala sa Diyos, ngunit naniniwala sila sa kanilang sariling kaalaman. And they always live with these anxieties. At palagi silang namumuhay na mayroong pag-aalala. So they don't actually believe in God. Ay, hindi sila tunay na naniniwala kay Kristo. So they live thinking about this At sila ay namumuhay na iniisip ang lahat ng ito. because they are their master. Dahil sila pa rin ang Panginoon ng kanilang mga sarili. They live losing hold of all the blessings that God has given to you. Sila ay namumuhay na hindi nila napapanghawakan at natatanggap ang grasya at biyaya na ibinigay sa kanila ng Diyos. They rely on the worldly experience and knowledge. Sila ay namumuhay na nakaasa sa kanilang mga karanasan at sa kanilang kaalaman. That is why the word of God is not important in their life. Kaya ang paggawa ng Diyos ay hindi mahalaga para sa kanilang mga buhay. That is why they don't pray to God. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nananalangin sa Diyos. That is why there is no worship in their life. Ito ang dahilan kung bakit wala silang tunay na pagsamba sa kanilang mga buhay. Still live as a slave of Satan. Patuloy pa rin silang nabubuhay na parang alipin ni Satanas. That is why evangelism, missions, it is not taking place in their life. Kaya ang ebanghelismo at ang misyon ay hindi pa rin gumagawa sa kanilang mga buhay. Do you know why people try to become master of themselves? Alam nyo ba kung bakit gusto ng mga tao na sila ay maging Panginoon ng kanilang mga sarili? Even though they receive salvation? Kahit na sila ay nakatanggap na ng kaligtasan? It is because they still don't know who is Christ. Dahil hindi pa rin nila alam kung sino ang tunay na Kristo. They receive salvation by the grace of God,
nakatanggap sila ng kaligtasan mula sa grasya ng Diyos. but still they don't know who is Christ in their life. Ngunit hindi pa rin nila kilala kung sino ang Kristo sa kanilang mga buhay. Christ is God. Ang Kristo na ito ay ang Diyos. But they don't really know that, and they rely on their experience and knowledge. Ngunit hindi nila alam ito, kaya sila ay nakaasa pa rin sa kanilang mga karanasan at sa kanilang kaalaman. Third, Ikatlo, the one who really know what is salvation, they trust in Christ. ang mga taong alam nila kung ano ang tunay na kaligtasan, sila ay nagtitiwala kay Kristo. And they serve Christ as their master. At sila ay sumasamba kay Kristo bilang kanilang Panginoon. If they really know who is Christ, then they will stake their life on Christ. Kung totoo nilang alam at kilala si Kristo, sila ay iaalay nila ang kanilang buhay para kay Kristo. If Christ become the master of our life, Kung si Kristo ang tunay na Panginoon, problem is not my problem. ang problema na ito ay hindi problema. Our Lord Christ be responsible for that. Ang Diyos ang bahala sa lahat ng aking problema. Then what is the problem then? Ngunit ano ang problema ngayon? It is the time schedule for us to experience the power of Christ. Ito ang oras na kailangan nating maranasan, oras at schedule na kailangan nating maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. That is why Matthew 11:28 it says, At ito ang makikita sa aklat ng Mateo 11:28. "Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Sinasabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Christ wants to give you the true rest. Ang Kristo na ito ay nais kayong bigyan ng tunay na kapahingahan. Problem is the time schedule for you to really rely on Christ and experience that. Ang problema na ito ay ang oras at schedule upang tayo ay tunay na magtiwala at maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos. What about crisis? Ano naman ang krisis? Crisis. It is time for you to really break down your unbelief inside of you. Ito ang oras na kailangan nating alisin ang hindi pananampalataya sa ating mga kalooban. Breaking down this unbelief. Kailangan nating wasakin ang maling pananampalataya sa akin. What about the conflicts in our life? Ano naman ang conflict sa ating mga buhay? It is the time for you to change the master of your life. Ito ang oras na kailangan nating palitan ang Panginoon ng ating buhay. Renewing yourself. Kailangan nating baguhin ang ating sarili. Why God works like this? Bakit nga ba ang Diyos ay gumagawa nito? Even though after we receive salvation, Pagkatapos nating natanggap ang ating kaligtasan, we still don't know who is our God. hindi pa rin natin alam kung sino ang ating Diyos. We have no knowledge about knowing God. Wala tayong kaalaman upang malaman natin ang Diyos. That is why we have to stack up knowledge of knowing God. Kaya kailangan nating magkaroon ng maraming kaalaman kung papaano natin malaman ang Diyos. Our walk of faith is in the process of knowing Christ. Ang ating buhay pananampalataya ay nasa proseso na kailangan nating kilalanin si Kristo. And what is the answer that you have to have? Ano ang sagot na dapat meron tayo? Christ is perfect. Si Kristo ay perpekto. He is sufficient. Siya ay sapat. But people does not have this knowledge. Ngunit ang mga tao ay walang ganitong kaalaman. If you don't have the knowledge of Christ, Kung wala kang kaalaman tungkol kay Kristo, you live with the knowledge of world. ikaw ay mabubuhay na nasa kaalaman ng mundo.
if you really know that our God is perfect and sufficient, Kung tunay mong alam na ang ating Diyos ay perpekto at sapat para sa atin, guidance of the Holy Spirit is the best thing in your life. ang paggabay ng banal na Espiritu ang siyang magandang bagay na mangyayari sa iyong buhay. From that moment, you hear the word of God. Mula sa oras na inyong pinakinggan ang salita ng Diyos. From that moment, you will really pray to God. Mula sa oras na ikaw ay nanalangin sa Diyos. From that moment, evangelism and missions will take place. At sa oras na iyon, ang ebanghelismo ay tunay na sa iyo. Do you really have the conclusion that guidance of the Holy Spirit is the best? Meron ka bang naging konklusyon o nagkaroon ka ba ng konklusyon na ang paggabay ng banal na Espiritu ang siyang dakila sa iyo? If you don't know that, then you still don't know who is God. Kung hindi mo ito alam at hindi mo ito pinanghahawakan, hindi mo malalaman kung sino ang tunay na Diyos. Maybe your walk of faith is not concentrating on the word, prayer, evangelism, but you will concentrate on your anxieties. Kung hindi mo pinanghahawakan ang panalangin, ang iyong panalangin at ang ebanghelismo at ang gospel na ito ay patuloy ka pa ring mamumuhay na nasa ilalim ng pag-aalala. So, conclusion, you have to always check yourself, who is my master? Konklusyon, kailangan mong tiyakin sa iyong sarili kung sino ba ang iyong Panginoon. When you are in the problem, ask yourself, who is your master? Kung ikaw ay nasa gitna ng problema, kailangan mong alamin kung sino ba ang iyong Panginoon. When you are in your family, who is your master? Sa inyong pamilya, sino ba ang inyong Panginoon? In your working field, who is your master? Sa iyong trabaho, sino ba ang iyong Panginoon? You have to see accurately and acknowledge yourself. Kailangan ninyong makita ito ng tama at kailangan ninyo itong kilalanin. From that moment, changes takes place. At sa oras na iyon ay mayroong pagbabago. When Christ becomes your master, Kung si Kristo ang iyong tunay na Panginoon, your life changes. ang iyong buhay ay tunay na magbabago. And you started to enjoy your life going along with God. At ikaw ay tunay na magsisimulang magtamasa kasama ang Diyos. That is what God wants through us. Ito ang nais ng Diyos para sa atin. In today's Bible scripture, it says, At sa ngayong mensahe na binasa natin, ito ang sinasabi, I will come into him and eat with him and he with me. Ako ay papasok sa kanya, ako ay maghahapunan kasama niya. That is the happiest life. Ito ang pinakamasayang buhay. I hope you to live with God. Nawa, kayo ay mamuhay na kasama ang Diyos. Let us pray. Tayo manalangin. Father God, thank you very much. Ama naming Diyos, marami pong salamat. Thank you for saving us and called us as your child. Salamat na kami ay binigyan nyo ng kaligtasan at tinawag ninyong mga anak. We confess that you are the Lord of our life. Kami ay nagkukumpisal ngayon na ikaw ang Diyos at Panginoon ng aming mga buhay. Let us enjoy our life being with you together. Nawa ay matamasa namin ang buhay na ito na kasama ka. By the grace of the Lord Jesus Christ At sa pamagitan ng grasya na sa pangalan ni Hesus Kristo and the love of God, at sa pagmamahal ng Diyos, indwelling guidance, working of the Holy Spirit, at sa pagpuspos at paggambay at paggawa ng banal na Espiritu upon the head of all the children of God, sa mga bawat ulo ng mga taong iyong naging mga anak, upon the field where they are, sa lahat ng mga field kung nasaan sila, and from now and will be with them forever. at mula ngayon hanggang magpakailanman. Amen. Amen. Thank you very much.